Love it, no? It's my privilege to introduce our guest for tonight. So, alam niyo ba mga mentors, Emerald Elite Executive na siya dito sa atin sa IM Worldwide. No, naka 25 million na po siya. No, and ang pagkakaalam ko, hindi mamaya, mas maganda siya manggaling sa kanya pero like dito naman ginagawa naman natin sa pagtitiyap, no. Naka Corvette Blue C7 po siya. Yan, idol ko 'to. Nagfa-follow ako lagi sa kanya. Tawagin ko na po walang iba ang ating sexy motivator, si Mentor Stephen John Hardalesa. Amazing morning, Mentor Stephen. Ayan. Meron palang video. Life is hard. Hindi ako laki sa yaman at marangyang buhay. Pero kagaya mo, mataas ang pangarap ko para sa sarili at sa pamilya ko. Let us maximize this opportunity to make our lives better. You may not see this happening now, but with dedication, massive action, great faith and a firm belief na kaya mo, it will happen. All our hardships and sacrifices will all be worth it in God's perfect time. Just be patient. Stay inspired and never give up. Because you are next. Excited ako para sa'yo. I am Stephen John Hardalesa and I am Worldwide. Yan, palakpakan po natin ang ating sexy motivator, Mentor Stephen John Hardalesa. Palakpakan po natin, mentors. Welcome po natin si Mentor Stephen. Thank you so much, Mentor Dave. Palakpakan naman natin si Mentor Dave. No? I hope clear ako sa inyo. Clear po ba? Okay lang, thumbs up? Ayun, thank you so much. Ayun. So anyway, thank you so much, Mentor Ivy and Mentor Leovi, for inviting me on your millionaire mentorship. No? So I think this is the first time na na-invite ako. No? So amazing morning po sa lahat po ng mga members dito ng Team Stallions. Okay lang, comment nyo naman kung taga saan kayo. Baka kapitbahay kasi kita. Hindi ko lang napansin. Yeah, amazing morning, Mentor Yogi. Ayan, from Valenzuela. So, syempre, no, alam ko yung iba sa inyo excited na rin sa mentoring natin tonight. So, sino po yung first time na marinig ako na speaker? So, yun, si Mentor Michael. Mentor Davis from Bulacan, Mentor Christopher from Santa Mesa, in Caloocan, si Mentor Karina, Mentor Michelle from Cainta. So anyway, amazing morning po sa inyong lahat. Pakilala lang ako before tayo mag-start, no? Sa mga first time po ma-meet sa Zoom natin, ako din po, first time ko na kayo. Joke lang. Para naman hindi tayo masyadong seryoso. So anyway, my name is Mentor Poy. Ako po ay dati nag-work sa isang semiconductor company. Pero po yung totoong pangalan ko, Stephen John Hardalesa. Pasensya na medyo maingay lang. Nasa labas kasi ako, naabutan ako ng traffic, no? Pero I hope clear ako sa inyo. If hindi ako clear, okay lang, message nyo ako. Okay?
So, ayun. My name is Mentor Poy or Stephen John Ardaleza. Ako po ay galing sa isang mga, mga popogi at mga gwapong pamilya. Tama. So, nag-work ko ako sa isang semiconductor company before when I started. Actually, yan yung first job ko. Dito sa Manila. So, I'm actually from Bacolod. Nagpunta ako ng Manila pag nagtrabaho sa isang semiconductor company. And after that, nag-work po ako sa call center. So, yan po yung matagal kong trabaho. 9 years ako dito, pero ang work ko dito is a call center trainer na siya. So, hindi na ako yung tipong ano lang, ahente lang. So, ako po ay talagang may posisyon na dyan. And marami po akong taong tinutuluan dyan sa work ko. Okay lang, move lang ako ng space na anyway, dito sa trabaho namin, sa trabaho ko dati, marami kasi dyan ipat lang ako para hindi masyadong mainit. Sana. Mentor Poy, okay naman. Dito, Okay lang. loud and clear naman. Hindi Okay, na okay. narinig masyado yung background. Okay naman. Ako yung nag-distract sa kanila eh. Okay Hindi po. ko sila mapatay. Anyway, so going back, ito yung first job ko. Actually, ito yung last job ko before I resigned sa call center or sa isang work ko. No? Okay na ba i-comment niyo kung sino dito sa inyo yung mga nagtatrabaho pa? Meron ba dito ba ang nagtatrabaho? Sige nga, comment niyo nga kung may mga nagtatrabaho pa dito. Paki-type I am. Si Mentor Perry. Si Mentor Christopher, no? So, I am Mentor Team. So, marami din talaga na nagtatrabaho pa sa inyo dito, no? Hanggang kailan yan? Hanggang kailan yan? Hindi seryoso. Hanggang kailan yan? Kasi baka hindi nyo natatanong sa sarili nyo. Baka nag-i-enjoy na kayo sa trabaho nyo. Na hindi na kayo nakakapansin na parang walang progress or kung may progress man, hindi good, pero mabagal, di ba? Or baka magulat ka na lang, pa-retire ka na, pero yung gusto mo sa buhay, hindi pa rin nakukuha, di ba? Kasi yan yung minsan problema eh, no? Pagka medyo masyado tayong focus sa work, di ba? Siyempre, alam naman natin na ang work kailangan natin kasi gusto natin kumita ng pera, nandyan yung monthly expenses, so kailangan natin masettle, i-make sure natin na ma-secure yung mga pangangailangan natin sa buhay araw-araw. Na? Pero bakit ka nag-IM? Kung nagtatrabaho ka at nag-IM ka, bakit ka nag-IM? Na? Ako kasi, bigyan ko kayo ng idea. Ito utak ko to, hindi to dahil sa ibang tao lang. Nung ako nag-work, pumasok ako sa networking kasi gusto ko talagang umalis sa trabaho ko. Hindi ko sinasabi na mag-resign ka din kasi sinabi ko na. Pero eto lang, kwento lang to. Gusto ko talaga mag-IM kasi nakita ko yung potential ng business. At dahil sa potential na yun, there's a possibility that I can resign from work. Kasi ayoko na magtrabaho. Kayo ba, trip nyo pa rin? Gusto nyo pa rin, di ba? Kasi for sure, baka pag binigyan ka ng opportunity naman or chance na kumita ng malaki sa ibang pamamaraan, let's say lalo na dito sa IM Worldwide, baka hindi mo to sasayangin. So yun yung nasa isip ko. Pag hindi ko siya ginawa, masasayang. Ayoko naman kasi magtrabaho sa call center habang buhay. So kung kayo nagtatrabaho kayo, tanongin mo yung sarili mo, habang buhay ba yan? Or panandalian lang? Kasi kung habang buhay yan, huwag ka dito sumali sa Zoom, baka mag-resign ka. Lalo lang ngayon, yung pinag-uusapan natin. Baka maparesign ka dito. Pero kung gusto mo mag-resign, pagdating ng araw, gusto mo mag-full-time dito, gusto mo maging full-fledged networker, kailangan mo ito marinig. No? So, yun, ginawa ko yung business part-time. So, pag ako kasi, kunwari, lalo na downlines ko, hindi nila ako pwede sabihan na, Mens, kasi ikaw wala kang trabaho, hindi mo ako gets na ako busy ako sa work ko, hindi mo alam yung workload ko, ganyan. Gets ko kayo, galing ako dyan eh. Nagkataon lang ako gusto ko, sila hindi. Alam mo yan? Gusto ko talaga gawin yung IM. Sila kasi,
kung kailan komportable lang. So doon pa lang, magkaiba na tayo. No? So, kaya ako ganito ngayon, kasi nakita ko talaga yung magiging future ko sa pag-IM worldwide. At ayokong sayangin yun. Yung future ko noon na nakikita, ito yung present success na nakikita nyo sa akin. So pinanghawakan ko lang. So isipin mo yung sarili mo. Kung ikaw ngayon ay nag-aalangan ka pa, di ba? Tingnan mo lang yung mga tao dito sa IM na kumikita ng malaki. Kasi kung anong meron sila, yan yung magiging buhay mo na masasayang kasi hindi mo ginagawa. Ha? So kung okay sa'yo masayang yan, walang problema. Pero kung ako tatanungin mo, hindi ako papayag na masasayang to. Kasi buhay ko to eh. Buhay mo yan. So magkaiba tayo ng desisyon. Ha? So kaya huwag kang magtaka bakit ako kumita ng 25 million, bakit ako nagkaroon ng malaking grupo, bakit ako ngayon, ganito yung buhay ko. Kasi nga, iba yung nakita ko sa nakikita mo. Kaya ako ngayon nagsishare nito kasi baka nandun ka sa opportunity, sa part ng buhay mo na gusto mo pero nag-aalangan ka. Baka kulang ka lang sa paniniwala. No? So anyway, ako po ang founder ng Team I Am The One and ngayon po full-time na ako. Wala na akong trabaho, wala akong ginagawa. Actually, yesterday, I just came back from Masbate. So 1 week ako doon, 5 days ako. So yun ay business, di ba? Pero ang nakakatuwa, yung business na may pleasure. So yan talaga yung pangarap ko. No? Kaya tinutodo ko yung networking, yung IM. So ito yung gusto ko i-share sa inyo. How to become a network builder. I don't know kung kilala niyo yung nag-recruit sa akin. Yung nag-recruit po sa akin, ito po, si Mentor Catherine Policarpio. Siya po yung top 2 overall ng IM Worldwide. Pa-office mate ko po yun dati sa IM. Nasa call center. So sa call center, ang posisyon ko ay trainer. Siya po ay QA. Kumbaga mababang empleyado. So, mas mababa yung posisyon niya kumpara sa akin. Yun yung point ko. No? So mataas yung posisyon ko sa kanya. Kaya nung one time, nagsa-start kami sa ganitong negosyo, may struggle sa akin kasi hindi ako marunong sumunod sa kanya. Kasi kahit naman ikaw, di ba? Kunwari si Michael, si Michael, mas mataas yung posisyon niya dati sa trabaho. Tapos kami yung magkatrabaho, ako mababa yung posisyon ko. Tapos na-invite kita. Susunod ka sa akin dito. So, siyempre, ang utak ko noon, parang sa isip ko, kaya ko yan. Kasi ikaw lang yan, Kat. Alam mo yan? Kat, sa trabaho natin, mas magaling ako sa'yo. So, anong kinakatakot ko dito? Da? Ganun yung utak ko. Kumbaga, mayabang. Mataas yung tingin sa sarili. Kaya nahirapan siya sa akin. Kasi, like, lalo na kunwari, yung magpapa-attend ng training. Di ba? Lagi, ginagano ko yun nila Mentor Yovi, Mentor Ivy. Uy, attend ka training. Uy, attend ka training. Tapos sabi mo, training na naman. Yan na naman yung sasabihin nila, paulit-ulit. Di ba? Ganyan na ganyan din ako. Ayun, kakaganyan ko, hindi ako kumikita. Nakakabwisit, di ba? Tapos yung nakakabwisit, yung malaman mo, yung tao nag-recruit sa'yo, na mas magaling ka sa trabaho, mas kumikita siya sa akin dito sa negosyo. Kaya doon ako napapaisip, ano ba meron dito? Ano bang ginagawa nito na hindi ko ginagawa? Bakit mas malaki yung kinikita niya sa akin? Kasi kung galing at galing lang, mas magaling ako dito. Tama? Mataas yung pride ko eh. Kasi nga, galing ako sa trabaho. Kumbaga, yung trabaho ko, sobra kong binuhusan yun ng effort. Kaya pumasok siya sa utak ko even up to the moment that I'm part of the networking company na. So hindi pa rin natatanggal yung idea na call center trainer ako, top trainer ako for 3 consecutive quarter, alam mo yan. So nandun pa rin siya. So mahirap. Pero eventually, nakikita ko sa kanya, kahit hindi ako sumusunod, wala siyang ginagawa, kundi nagtutuloy-tuloy siya. So ang nangyayari, ako yung nawawalan. Alam mo yon? Kasi si Mentor Kat, tahimik yan eh. Hindi yan masyado nagsasalita. Tsaka hindi rin yan na may pressure, hindi yan nagpo-push sa akin. Wala siya talagang sinasabi na, Poy, gawin mo to. Poy, dapat ganito ka lang. Walang ganon. Kaso, binubugbog niya ako sa utak ko ng mga resulta niya. Imagine mo to,
Noong 2019, pumunta siya sa Europe for 2 weeks. Tapos pag uwi niya, may 202,000. Di ba? So, ito yung mga gusto ko. Ako gusto ko to. Ewan ko sa inyo kung gusto niyo to. Basta gusto ko talaga, yung kumikita ako, kahit wala akong ginagawa. Pero, lahat kasi pag kinausap mo, gusto mo ba kumita na walang ginagawa? Yes, mens. Yes, mens. Pero ang tanong, kaya mo bang gawin ng ginawa ni Catherine Policarpio? Di ba? Na nag-network siya, nag-build, nag-create siya ng organization, doon niya kami nabuo. Di ba? So doon na tayo magkakaroon ng pagkakaiba. Kasi may iba na, yes, gusto ko yan, pero hindi ko naman kaya gawin yung ginawa niya. Pero may iba na, yes, gusto ko yan, pero hindi ko alam kung kaya ko, pero sige, gagawin ko. Tuturuan mo nga lang ako. Yeah? So, meron part sa moment ng pag-network ko na doon nag-shift yung mindset ko when I eventually decided to submit myself to my mentor. Yung parang, sige na nga, Kat, talagang magaling ka. Hindi talaga ako magaling. Alam mo yun, sa isip ko lang na magaling ako, pero actually hindi. Diba? Kasi makikita mo naman yung taong magaling pag may resulta at wala. Kaya kung ikaw nagagaling-galingan ka dito, appear nga yung mga nagagaling-galingan. Na? Kung nagagaling-galingan ka dito at wala kang resulta, nagagaling-galingan ka. Ang totoong magaling dito, may kinikita kada linggo, may rank, at may grupo na malaki, may kotse. Kung ikaw wala pa nun, hindi ka pa magaling, tanggapin na natin. Masakit man, pero alangan sabihin kitang good job. Wala kang nga kinikita. Baka sisihin mo pa si Mentor Ivy at si Mentor Yobi na wala kang kinikita. Siya bang gagawa? Ikaw. Yan yung nangyayari sa akin. Pumasok sa utak ko na hindi ako aasa kay Mentor Kat. Kasi si Mentor Kat may sariling gawa. Hindi pwede na iasa ko sa kanya yung pwede kong kitain at pwedeng laki ng grupo ko sa kanya. Kailangan ako kasi ako gagawa nito. Di ba? So, alam niyo yung network marketing, it's very easy kung titingnan mo. Pero merong key points dito eh. Kasi ang networking, it's more about relationship. Pero hindi ito yung relationship na tropahan. May iba kasi na tropa mo lahat ng downlines mo, kala mo nagne-network ka na. Tropahan lang yan. So kung magaling ka mang tropa, hindi ibig sabihin na magaling ka dito. Kasi hindi magaling mang tropa, si Mentor May at si Mentor kahit maliit na naman circle nila. Kaso kasi, pagdating sa relationship, marunong silang mag-build ng relationship that has deeper level of relationship. Hindi lang siya yung mababaw. That's why it's called cultivation. Yung talagang nilalaliman mo para lang ma-build mo yung tao. Diba? Kaso yun nga lang, kailangan mong pagdaanan yung proseso para mangyari to. Diba? Yung proseso na yan yung magbibuild ng organization mo. So, yung iba, nakikita, kunwari, kagaya ngayon, may mga tao tayo nakikita sa IM Worldwide, lalo ng mga top earner. Like, kunwari, si Mentor May. Alam niyo bakit si Mentor May nasa Bacolod? Alam niyo ba? Manonood lang siya ng A1 concert doon. So, pumunta siya ng Bacolod kasi manonood siya ng A1 concert. Yeah? Pero, nung nag-start yan, walang isang concert niya na pinapanood. Nung nag-build din ng organization, talagang focus niya sa IM. Lahat ng oras niya sa grupo, sa downline, sa member, sa IM. Pero nung kumita na malaki, doon na nagkakaroon ng gano'n. Pero maganda dyan, kunwari, kagaya niya, kahapon nanood siya ng concert. Tapos ngayon, dahil nandun na siya, so nag-stay na rin siya for another day, tapos nag-training siya ngayong araw. So nag-training siya doon sa Bacolod IBC. Pero lumalaki yung grupo niya. Lumalaki yung organization niya. Gawin niya man to o hindi, tuloy-tuloy yung paglalago ng negosyo niya. So, yung iba kasi yung nakikita, ay gusto ko ng ganyan na buhay. Si Mentor may panood na concert, gusto ko ng ganyan. Yung nakikita niyo yung resulta nila ngayon, pero hindi niyo alam kung anong pinagdaanan yan bago nangyari to. Diba? Pinagdaanan niya si Mentor May, nagka-attrition, yung akala niya, member niya, yun na yung alas niya, hindi para bumalaw. Nangyari din yung sa kanya, yung nagre-recruit siya na nagre-recruit, kulang na tulog, kulang na pahinga, hindi nakakain, kaka-network. Nangyari yung sa kanya. Alam niyo ba, yung kulang sa tulog, wala kang kain, sobrang pagod mo,
Nangyayari din yan sa empleyado. Di ba? Nangyayari din dati nag-work ako, yung pagod ako, kulang ako sa tulog, hirap ako. Parehas lang din naman eh. So napagod siya sa pag-network dito, pero ang resulta, iba. Ako dati sa trabaho ko, napagod ako sa kakatrabaho, hindi naman ako nagkaroon ng yaman, sa gaya ng mentor me. Diba? So wag niyo tingnan yung resulta nila ngayon. Ang tingnan niyo, ano yung proseso? Yun yung aralin niyo. Ano yung process na yun? Yun yung building stage. Diba? So pag-uusapan natin dito is not everything but we'll focus on duplication. Dito kasi yung pinaka-critical sa isang networker. Pag nagre-recruit ka, nag-build ka ng organization, maraming beses yan, may tinuruan ka, akala mo duplicated na, pero at the end of the day, hindi naman pala magtutuloy. Yung duplication kasi is not just about, teaching somebody how to present. Ang duplication is the holistic. Yung lahat-lahat na marunong mag-present, marunong mag-training, pero marunong din makinig, pati yung ugali, duplicated, pati yung mindset, duplicated. So maraming kailangan i-duplicate, hindi lang yung pagpa-practice or pagte-training. No? Sabi yung mindset ng isang network builder. Okay? So, tingin nyo ba importante? Maintindihan ko, malaman to. Importante na malaman nyo to kasi ang pinasok na networking. Diba? So, number 1, wala dyan. Hindi ko nilagay. Number 1 na mindset mo dapat, tanggap mo na networker ka. Diba? Kasi nga, kung tanggap mo na networker ka, dapat nag-open ka ng camera. Doon pala makikita mo na yun. Kasi ako, kahit kunwari ako nasa posisyon niya, nagte-training ako, talagang mag-open ako ng camera at may ginagawa ako. Wala? Part yan ng, ano ba kayo? Part ng etiquette yan. Doon pa lang makikita mo na kung sinong willing siya hindi. O sige, sabihan mo ko, bakit ba yun? Kahit hindi ako nag-open ng camera, magaling ako. Sige, laban mo. Ha? Diyan nagkakaalaman. Diyan pa lang sa maliit na yan, alam na natin kung sinong tatawid dito at hindi. Ha? Alam mo, mindset ng isang network builder. Number 1, kailangan tanggap mo na networker ka. Pag hindi mo tanggap na networker ka, kahit anong recruit mo, hindi ka dito magkakaroon ng malaking grupo. Diba? Kumbaga parang ganito, kung ikaw ay nagtatrabaho, teacher ka. Sino dito mga teacher or engineer o kung ano man, kung hindi mo tanggap yung trabaho mo, hindi ka magiging successful sa trabaho mo. Kahit ikaw pa yung pinakamatalino. Diba? Kasi kahit matalino ka, kung hindi mo naman tanggap yung trabaho mo, hindi ka magsasucceed dyan. Ang dami kong mga teacher, nung bata pa lang ako, ramdam ko na hindi niya mahal yung pagtuturo. Charot. Yung puro lang pakopya si mama. walang nangyayari. Doon pa na malalaman mo na di ba? So, kung ikaw nasa networking ka sa Emerald Wide, ang unang-unang kailangan mong gawin, tanggapin na nasa networking company ka. Networker tawag doon. Tanggap mo ba na networker ka? Sige nga, comment mo nga kung tanggap mo, proud ka ba na networker ka? Yeah? Kasi kung hindi ka proud at wala sa isip mo na maging proud at wala sa isip mo na tanggapin na networker ka pagdating ng araw, huwag ka na magsayang ng oras dito. Diba? Masasayang lang oras mo kung pagdating ng araw, hindi ka naman pala maging networker at by heart. Diba? Kailangan as early as now, tanggapin mo na. Kasi anong pangit sa pagiging networker? Diba? Ngayon nga, may mga kasama ko dito, baliw na baliw sa kotse ko eh. Diba? Yung iba nga dyan, sir na yung tawag sa akin, yung akala mo. So, tanggapin mo na networker ka. Yan yung number 1. Number 2, prepare for a big network. Kailangan mo maging ready. Ang pagiging ready, hindi mo yan kailangan hintayin dumating bago ka maging ready. Ang pagiging ready, nangyayari bago dumating. For example, kunwari, badminton player ka or basketball player. Ako kasi volleyball player ako ng bata. So, syempre, as a volleyball player, kailangan namin matuto paano maglaro. Pero kailangan ba namin hintayin yung laro bago namin i-ready yung sarili namin? Di ba, doon pumapasok yung training na kailangan namin mag-train every single day bago yung laro. So, ibig sabihin, yung preparation nangyayari bago ibigay. Kunwari, pag nagluto ka ng ulam,
Hindi ka naman pwede kumain na hindi ka nag-chop. So, ang pag-chop ng mga rekado, yun yung tinatawag na preparation. Sa networking, ganun din. Pag tinanong ka, sino dito gusto magkaroon ng 1,000 downlines every month? Every month, yan yung darating sa ng mga downlines. For sure, mag-hands up ka. Kasi katumbas nun, income na malaki. Sino dito yung gusto ng 1,000 members every month? Bago. Ready ka ba? Huwag ka mag-hands up kung hindi pa ready. Yan yung pinaka-critical. Kasi oo tayo. Kasi gusto natin yan lahat. Pero ang tanong ko, ready ka ba? Ang tanong dyan, anong bang kailangan ko i-ready means? I-ready mo yung utak mo, heart mo, tsaka skills mo. Ready ka bang mag-alaga ng tao? Ready ka bang humarap sa mga differences ng mga ugali ng mga tao? Ready ka bang ipakita sa mga tao na you have to walk the talk? Na bago mo ituro, kailangan ginagawa mo. Ang iba kasi gusto. Tapos pag dumating, tsaka na lang magte-training. Means hindi mo na ako magte-training. Means wala pa naman ako malaking grupo. Mali. Ang sabi ni, mali yun. Maling utak yun. Doon pa lang nagkaiba na tayo. Kailangan, bago pa dumating, alam mo na. So, minsan ang gagawin ko, wala pa naman akong downlines. Sumama ka sa mentor mo. Pag may talk yung mentor mo, makinig ka. Umattend ka ng training. Ngayon, kung wala ka masyado nakukuha sa mentor mo, maghanap ka ng kabilang crossline mo. Maghanap ka ng mga tao na magagaling. Yun yung lapitan mo. Miss, pwede ba ako sumama sa inyo? Magsa-shadow lang. Gusto ko lang matuto kung paano kayo nagko-close ng deal. Miss, pwede mo umattend ng training. Gusto ko matuto pa paano kayo nag-mentor. Kami, nung wala pa kayo. Kasi syempre, hindi nyo nakita yon. Ganon kami. Ako, taga-Pasig pa ako nung dati. Ilang tricycle yung tinutulak ko para lang makalabas yung kotse ko noon. Pero pag walang-wala akong ginagawa at kailangan na kailangan kong ma-boost yung sarili ko, nagsashout ako kila mentor, may mentor ka at mentor Mario. Miss, may talk ba kayo? Sama ako. Gusto ko matuto. Miss, may mentoring kayo? Sama ako. Gusto ko matuto. Kahit hindi ka maniwala ngayon, walang pinagbabago. Walang pagbabago yun sa akin kasi yun talaga yung ginawa ko. Ngayon, kailangan mo bang gawin yan? Ay, syempre. Kailangan mo gawin yan. Hindi ibibigay sa'yo. Alam natin sa sarili natin, kahit buklatin mo yung Bible, nandoon sa Bible na ayaw ni Lord ng waste. Ayaw niya magsayang. So, ano ka, mag-i-expect ka ng blessing, tapos alam naman ni Lord sa puso mo na hindi ka ready. Diba? So, ano kailangan mo kung gusto ibigay sa'yo ng Panginoon natin? Yung gusto mong malaking network, i-prepare mo sarili mo. Kasi ayaw niya na masayang yung ibibigay niya sa'yo. Ngayon, kung wala kang grupo, tanungin mo sarili mo, ready ka ba? Yan? Nakuha niyo? Next natin, attract the leader you want to become. Wala tayong choice dito. Magiging leader ka. Hindi naman leader sa mentor May. Hindi naman leader sa mentor Kat. Hindi naman leader sa mentor Pitch. Pero dahil alam nila na kailangan nila mag-lead ng tao, pagdating ng panahon, lalo na when their big network comes, niready nila sarili natin. Diba? Wala tayong choice mag-lead ka ng tao. Alam nga, kung ano ka ngayon, tingin mo susunod ang downlines mo. Ay, sumama sa yung buong downline mo, buong araw, no? Tapos, ikaw yung tao na reklamador. Umorder ka sa McDonald's, tapos ang tagal-tagal ng order. Tapos, ang dami mo na agad nangyayari, ang dami mo na agad inaway dahil lang sa order mo. Ang leader ba ganun? Hindi. Di ba? Pero ako na downline mo, na-witness ko, parang ayoko na sumama next time. Parang ang bigat pala nito kasama ng mentor ko. Di ba? Kunwari, may buong araw kasama mo yung downline mo. Pero pag sakay niyo pa lang ng kotse, nakikinig kayo ng training ni VT. Imbis na makinig kayo ng music, training ang pinapakinggan niyo. Ha? Tapos pagdating dun sa talk, di ba? Habang naghihintay ka sa McDonald's, kahit may mga unwanted circumstances, compose ka pa rin. Yeah? Nakikita niya patient ka, nakikita niya na ang gaan ng loob niya sa'yo, ang gaan mo kasama. Tapos nakita ka pa niya na present, nakita niya sobrang galing mo mag-present. Sobrang galing mo mag-closing.
Tapos nakita ka pa niyan na namumusakal ka. Yung nakita mo lang yung tao, kaya mong kausapin, kaya mong i-invite, kaya mong kunin yung contact number. So ngayon, kung ako yung downline mo, I am learning every day kasama ang mentor mo. Kaya kung hindi sumasama sa yung downline mo, yung tipong sinat mo yun daw, uy, sama ka sa akin, may talk tayo. I-assess mo na kasi minsan hindi problema yung downlines natin. Minsan ang problema tayo din nasa dito. Ako ang mindset ko talaga, I have to make sure na yung downline ko, pagkasama ako, hindi nasasayang oras nila sa akin. Kailangan may natututunan sila sa akin na something new. Hindi naman to kailangan presentation related na kailangan may matutunan. Yung tipong kasabay ko sa kotse, nakikinig kunwari ako ng mga fearless motivation ng mga ano. So dahil doon sa pinapakinggan namin, may natututunan siya na bago sa IM or may natutunan na siya na bago na makakatulong sa kanya sa pag-build ng leadership skills niya, sa pag-build ng sarili niya, at syempre pag-motivate sa kanya. Yung ganun ba? Diba? So you have to attract the leader you want to become. You don't have a choice. Alam mo bakit wala tayong choice na kailangan natin mag-prepare? Kailangan natin maging leader? Alam mo bakit? Kasi iba gusto mo yung maman. Diba? Kasi gusto mo yung maman eh. Gusto mo mabago buhay mo sa IM. O kung ayaw mo mabago buhay mo sa IM, okay, di wag mo itong gawin. Tama? Huwag mo tong gawin kung ayaw mo mabago yung buhay mo sa IM. Kasi kung gagawin mo to, mababago talaga yung buhay mo. Etong tinuturo ko sa inyo, galing to sa utak ko. Eto experience ko. Eto sarili ko to. Hindi to makikita sa libro. Next, kailangan mo mag-connect sa mga mentors mo. Wala ka na dito ibang kailangan connectan, kundi mentors mo. Kasi yung mentor mo, like na si Mentor Ivy, Mentor Yovi, connected yan sa may-ari. Kung anong utak ni Pres at ni VP, ganun din yung utak nila. Kaya kung ano pinapasa nila sa inyo, yan yung alam ni Pres at ni VP. Kailangan mo i-connect sarili mo sa mentor mo. May iba kasi ganito nangyayari. Means, nanghihina ako, wala akong pay-in. Diba? Ang nilapitan mo, yung wala din pay-in. Tapos dalawa kayo nagkape sa Burger King. Power. Diba? Alam mo bakit ganun yung nangyayari? Kasi tayo, bilang tao, minsan takot tayo na masabihan. Na, Mens, bakit wala kang pay-in? Kasi po, late na ako nagigising. Mens, kada gising kasi nanonood pa ako ng TV. Mens, yung oras ko kasi nauubos sa ganito. Hindi naman ako nakapag-prospect actually, Mens. So, kaya wala akong pay-in. So, ngayon, ang nangyayari, balik sa atin. So, wala kang pay-in dahil yun yung ginagawa mo. Wala kang ginagawa sa IM. Yan yung ayaw natin eh. Yung ibalik sa atin at masisi. Alangan naman kasi. Sabihan ka namin na good job ha. Good job. Wala kang pay-in. Good job. Alangan ganunin ka namin. Hindi naging masama pa kami. Kinonsinti ka pa. Diba? Kaya yung mga mentors niyo, we focus on solution. If your problem is wala kang pay-in, then we will help you find a solution. Magka-pay-in ka. So ano-ano yung mga yun? I-assess mo anong ginagawa mo araw-araw. Baka kasi yung ginagawa mo, hindi pareha sa ginagawa namin. Hindi siya yung product or production-driven na mga activities. Baka hindi related sa IM yung ginagawa mo. Kahit part-time ka, pwede mong gawin to. 2 to 3 hours of your day. Nagawa ko nga, nagko-call center pa ako, panggabi pa ako. Trainer pa ako. Kailangan ko ba magkaanak para makarelate sa inyo na may anak ka? Ako may aso ako. 4. Pero alam mo, ang nagmamotivate sa akin, yung gastusin ng mga aso ko. Kaya kailangan kong umataw. Ang dog food nun, mas mahal pa sa kanin ko. Kaya nga nagsushiratake rice na ako para baka pantay mo lang sa kinakain. So, yung ganong idea, dapat maintindihan natin. And you have to continuously learn. Hindi pwede na inaaral mo lang sa pag nandyan ng yung mentor mo, inaaral mo lang pag may training lang. Kailangan aralin mo siya talaga regardless kung nandyan yung mentor mo o wala. You have to be hungry when it comes to training. Kami, umattend talaga kami ng trainings. Diba? May stamp o wala, umattend kami.
Ang training kasi minsan, ang mindset ng tao ganito, kailangan ko mag-training kasi kailangan ko matuto. Kailangan ko aralin yung basics. Ganun talaga pagsimula. Kailangan mo matuto. Pero bakit inuulit-ulit? Yeah? Pansin mo yung training sa office paulit-ulit. Kasi hindi mo yan ma-master sa isang upuan. Kaya kailangan mo upandan ulit. Ngayon, ganito siya. Ako, dahil nga marunong na ako mag-training, alam ko na yung tinuturo sa opisina, hindi na siya about learning lang. Minsan, even ako, nadidemotivate din ako. Nahihirapan din ako, may mga problema din akong personal, di ba? So may mga times din na parang nawawalan ako ng gana. So for me to feel that fire, I attend training. Binabalik ko yung sarili ko sa training whenever I wanna switch my emotions. Yung gusto ko ma-hype, nagta-training ako. Diba? Yung okay naman ako, kaso parang feeling ko parang walang pagbabago, parang status quo lang. Patan ako ng training. So, time will come na ang training, it's not anymore for learning, but it's for your emotions na mas lalo na push. Alam mo kung wala ang training, matagal na ako na-quit. Pero dahil every time na na-frustrate ako, tumandan ako ng training. Nawawala frustration ko paglabas ko. Ang maganda doon, na-hype ako, mas lalo akong gusto ko. Alam mo yan? Pero eto, ginagawa ko, regardless kung nandyan yung mentor ko o wala. Ginagawa ko, eto wala yung mentor ko. Yeah? Saka pag umattend ka ng training, makinig ka talaga. Yung wala ka malang, yung iba kasi nakikita ko sa opisina, umattend ng training, nakayuko, tapos hawak cellphone. Mamaya ng inquiries kasi wala yung sasagot. Yeah? Pag nag-training ka, training. Baba mo cellphone mo, makinig ka, mag-cooperate or participate ka. Diba? Of course, you have to have a strong faith with your business, products, team, and member, and of course with God. No? So ako kasi I don't want to go beyond that. No? Kasi siyempre alam ko naman ang faith natin. No? And I don't teach faith here. No? I teach yung mindset mo dapat. Kasi kung ang faith mo mataas, pero kung mababa ang mindset mo, sa IN, sinasayang mo lang yung faith mo. Kung naniniwala ka talaga na matutulungan ka ng IM worldwide kasi nilagay ka dito ni Lord, mas lalo mo dapat sipakin. Yan yung number one na nasa isip ko nung nasa start ako. Kasi siyempre, sabi ko, ang ganda ng purpose ni Lord sa buhay ko, ang ganda ng binibigay niya sa akin. Pagka ginawa ko to, ang ganda ng magiging buhay ko. Pero kung hindi ko to, i-work out, para lang din inusulto ko siya. Kasi binibigay niya sa akin yung maganda. May plano siya para sa akin. Kaso ako naman yung nabigo. Diba? So mataas yung faith mo, masyado dapat na hindi mo binibigo yung sarili mo. Trabahuin mo lang. Wala namang ibang gagawin dyan, kundi tatrabahuin mo. Diba? What else? You have to be intentional with your goals. Ang goals, hinihit. Hindi siya yung gusto ko mag-rank up sa par. Hinihit yan. Gusto ko magkaroon ng kotse. Hinihit yan. Diba? Hindi dapat wish lang yung nangyayari. Yung I wish I will have. Hindi ganun. Kasi dito, yung mga goals talaga, pag naging intentional ka, nahihit. Totoo ba na nahihit yung goals? Oo. May nagkaroon na nga ng two-story house sa'yo. May nagkaroon na nga ng 115 million pesos. May nagkaroon na nga ng super tax. May nag-crown diamond na. Ibig sabihin, yung mga yon mag-set ng goal, naging intentional, kinabaho. Ikaw kasi hindi. Bakit? Diretso na kayo. Tayo kasi hindi. Alam mo bakit? Kasi ako ganun din ako. May utak din ako na set ng goal. Kasi goal setter ako. Goal setter ako pero hindi ako goal getter. So, messy lang ako ba mag-goal getter? Malamang. Ba't ka pa nag-goal kung hindi mo naman pala i-get? Di ba, nagsayang ka ng papel. Yung number one, illustration board. Tapos ginupit mo pa yung card, yung mga kartolina at yung mga newspaper. Tapos hindi mo naman pala i-get. Pag nag-set ka, kill it. It's possible. You just have to be intentional. Ako, hindi pa ako diamond. Hindi pa ako diamond hanggang ngayon. Emerald ako. Pero ang sinasabi ko ba, dahil hindi ako diamond, hindi ako nag-get ng goal ko. Nagsiset ako ng goal. Gusto ko mag-diamond. Ginagawa ko lahat.
Hindi lang binibigay. Pag ako nag-diamond, baka hataw ka. Diba? Kasi baka hindi ka pa rin hahataw. Kaya wag ako yung tingnan mo or wag yung mentor mo yung tingnan mo kung talaga ba nahihit ng mentor ko yung goal niya or ano. Ang mentor mo may goal, ikaw may goal din. Huwag kang mangialam ng goal nila. Diba? Yung sa'yo yung i-hit mo. Di ba? Ito pa yung iba. Mens, kaya na naman ako pinapahit ng mga mentor kasi may kailangan silang i-hit eh. Kagaya niya kunwari ngayon, Mens, may car incentive. Kaya naman ako pinapahit eh. Gusto mo ba maramdaman na pag na-hit ang mentor mo, wala kang natulong? Huwag mo na hintayin yung ganon. Kasi ang mentor mo, kung gagawin mo o hindi, i-hit yan. I-hit ng mentor mo yung target nila. Kung ayaw mo mag-ambag, ayaw mo tumulong sa kanya para ma-hit yung target, hahatawin niya yan. Ang pangit niyan, pag na-hit niya, wala kang inambag. Diba? Oh, ano ngayon dating sa atin? So, ibig sabihin pala, Mens, yung mentor ko, pag may goal, pag i-hit niya, kahit wala pala akong tinulong dyan, kaya niya ma-hit. Oo. Diba? Kaya ma-hit ng mentor mo. Si mentor ka, nag-blue diamond, wala naman akong ambag doon. Hindi naman maging diamond yun. Pero pinakita sa akin ni Mentor Kat na kahit ayaw mo mag-diamond po, may ibang magda-diamond para sa akin. O sino nawalan? Mentor ko o ako? Siyempre ako. Diba? O. Eto, ask yourself this. What kind of mentor? Ito, ask yourself, are you the kind of mentor that your team members would like to copy? Huwag mo i-comment kasi baka kung oo yan, hindi maganda. Pero ikaw lang din naman nakakaalam kung talagang oo yan o hindi. Pero kung ang sagot mo hindi, then that means you have to work on something. Malayo ka pa. Pero, hindi dahil malayo ka, mag-quit ka na. Kung gustong gusto mo to, ilaban mo. Aralin mo yung mga bagay na kailangan mo aralin. Diba? Kasi ako, lagi ko itong sinasabi sa mga downlines ko. If you feel like you are not yet that mentor na kaya na gustong i-copy ng mga downlines mo, then assess yourself. Ano yung leadership skills na kulang mo? Ano yung mindset na kulang mo? Yan yung i-assess mo. Kasi kung halimbawa, akala mo, ikaw na yon, nag-duplicate ka na ng downline. Ang malupit dyan, tamad ka, na-duplicate mo, katamaran din. Pwede nagdagdag ka pa. Nagpalaganap ka pa ng katamaran sa mundong ibabaw na to. So kung hindi ka ready, wag ka mag-duplicate. Kasi ang nag-duplicate minsan is yung hindi magandang habits. Kaya nga importante sa YouTube, din siyang you. Kaya binubugbog namin yung sarili namin sa training para mabago yung mga maling ugali, maling gawain, maling mindset. Para pagka may kausap na ako na downline, ang mapapasa ko na is the correct mindset na align sa mentor ko. Meron akong na-aral, which is I read this in a book. It's the rule of 30%. No? I think kay Tom Robbins ko ito na nakuha. Ang tao daw is may 100% ng time. Diba? Lahat tayo may 24 hours of our time. Pero ang oras daw natin, we have to divide it into 3 sections. Hindi pwede na yung oras mo, ibubuhos mo lang sa isang klase ng tao. Kasi may iba't ibang klase ng tao na dapat binibigyan natin lahat ng oras. So, i-divide mo daw yung oras mo sa tatlo. Yung first third or yung 1/3 ng oras mo, kailangan mo daw yan is ibigay sa mga tao na mababa sa'yo. Kumbaga kung halimbawa, kung sa workman, supervisor ka, let's say, 33% lang daw dapat ang binibigay mo sa mga subordinates mo. So kung employer ka, hindi pwede na ang 33% hindi mo binibigay sa mga empleyado mo. Kailangan nagbibigay ka ng 1/3 of your time. Ha? Pero hindi lahat. Yung iba kasi lahat na ng oras nila doon sa empleyado nila binigay. Mali pag ganun. You should not give 100% of your time to those people under you and not spend the rest to other types of people. Kasi ang nangyayari, pagka employer ka, tapos empleyado lahat yung kasama mo, it's either, pwede ka nilang hilahin eh. Yung mindset mo, magiging mindset nila. Pwedeng ganon, na ikaw yung nanghila pataas or pwedeng ikaw hilahin nila pababa.
Sa networking ganun din. Like, kunwari, ikaw yung mentor, lagi mo kasama downlines mo lang, buong araw, buong buwan, buong taon. Hindi ka nagsisik sa iba. Sila lang yung kasama mo. Anong nangyayari? Ang sarap kasi ng feeling pag ikaw yung magaling. Tama? Kasi wala namang alam yung mga downlines na. Kunwari, nagme-mentoring ka dyan, mali-mali. Siyempre, no, sasabihin, oh, hindi perfect talaga rin mentor. Ang galing, bakit yun ah, ganda. Actually, mali na yung natuturo mo. Diba? So, ang nangyayari, pagka ikaw at downlines lang lagi kasama mo, nafe-feed yung ego mo. Nafe-feed yung ego mo, akala mo magaling ka. Pero kung tutuusin, hindi. Mali na natuturo mo. Ha? Ngayon, next naman natin dyan, for example, ang next dyan is yung ka-level mo. So, kung halimbawa, nagbibigay ng oras sa mga downlines mo, kailangan nagbibigay ka din ng oras sa ka-level mo. So, kung apply ka, sumama ka sa ibang mga uplines. So, may mga grupo din, yung mga malalaking grupo kasi yun yung gusto natin, di ba? Kung supervisor ka, sumama ka sa mga co-supervisor mo. Yeah? Pero hindi pwede na buong oras, buong panahon may bigay mo sa kanya. Kailangan 1/3 lang din. Magsa-share kayo ng mga best practices and all. Anong ginawa mo sa team mo? Anong ginagawa mo pag ganito yung nangyayari, di ba? So, ganun siya. And then the other third, ibigay mo sa mas magaling sa'yo. Ito yung very critical kasi minsan ayaw natin ito. Yung kunwari, ikaw, may grupo ka na under ng Team Stallions, di ba? Tapos lagi mo kasama, downlines mo, kasama mo lang yung kaparehas mo na leader sa Team Stallions, pero ayaw mo lumapit kay Mentor Yogi, Mentor Ivy, kasi nga pagkasama, nakikita yung malikod. Ganun lagi. Yeah? Mas ayoko sumama sa mga magagaling kasi nakikita ko na hindi pa talaga ako makalim. Pag ganun yung mindset mo, mali. We're not ready for growth. Kailangan you're willing to be criticized, willing ka na makita yung mali mo kasi there will be no growth if you don't accept criticisms. Diba? Wala namang positive na criticism. Lahat ng criticism negative. And you only grow when you see something that is not being done. And hindi ako at hindi tayo yung tao na makakita ng, kundi mga tao na mas magaling sa atin. So kung may mga oras at may mga chances ka na makita mo yung mga magagaling sa'yo, tsaka tanggapin mo na may mas magaling sa'yo. Ganun talaga. Diba? Pag may nakita ka ng mga ganun, give time. Huwag kang mahiya. Means, pwede mo magtanong kasi ganito, ganyan, ito yung nangyayari sa team ko, ano kaya pwede kong magawa? Huwag kang mahiya. Tsaka dito sa IM, lahat ng mga top mentors dito, tinuruan kami maging approachable. Tinuruan kami na maging matulungin. Sayang yung experience namin kung hindi mo makukuha yung wisdom from our experiences. So ito yung isa sa mga pwedeng apply. So siguro ngayon wala ka pang grupo. Siguro ngayon ikaw pa lang. So spend most of your time to those people who are, are better than us. Diba? Kasi dito tayo mag-grow eh. Saka ito, pinaka-importante. Ako ang dami ko nang nalunok. Pero ito yung nalunok ko na sobrang hirap lunukin. Ha? For sure, ikaw din. Marami ka na rin nalunok. Pero ito, bumubula kasi ito eh. Walang totoo to ha. This is the number one killer of success. Yung mga tao na tukwet dito sa IM, pwedeng na-burn out, pero pwedeng mataas ang yung pride. Kahit wala ka sa IM, pag mataas yung pride mo, mahihirapan ka maging successful. Siguro magiging successful ka, pero hindi ka personable. Walang lalapit sa'yo, walang mga. Alam mo yan? So, paano ko ba ma-make sure na yung pride, malilimit ko? Ito lang yun, ha? Okay lang, screenshot ko lang to. No? Kasi, hindi ko to i-discuss lahat. No? Pero ang pinaka-bottom line dyan, if you're teachable, wala kang pride. Pero kung ayaw mo magpaturo, alam ko magaling ka sa trabaho mo. Pero dito, hindi. Yeah? Kung magaling ka sa dati mong networking, then ibahin mo to. Kasi ang dami kong nakakausap na kumagaling ganyan. Kunwari, ay galing kami sa ibang networking, magaling kami doon, top earner kami ng Kemerot, boom boom, boombular. Doon yun. Dito, iba dito. So kung sasabihin mo sa akin na kaya mong gawin nga na dito yan dito, magpakitang gilas ka. Huwag mo kong daanin sa salita. Kung gusto mo patunayan sa akin na magaling ka talaga,
Ako to pagkausap ko ng mga downlines ko ng mga networker. Pag sinasabi mo na magaling ka doon, pakitang gilas ka dito kung talaga magaling. Huwag mo kong daanin na sa salita. Diba? Kasi ibang basketball court yun eh. Kumbaga yung laro mo doon, basketball court yun. Pero dito, volleyball dito. Parehas yung laro. Pero magkaiba yung mga techniques dito, skills, strategies, iba yung culture dito. Parehas yung networking. Pero pag nasa IM ka, kailangan mo mag-adapt kung paano ginagawa sa IM ang pag-network. Na, am I open to other people's idea? Do I listen more than I talk? Doon pa lang. Alam mo, ito magagamit mo din to if you have a partner or sa buhay mo, pang araw-araw mo. Saan ba matutulong ng pride? Ba't kailangan hindi bitawan? Ako wala talaga. Siguro meron man. Meron man pero hindi sa very, alam mo, hindi sa sobrang taas yung pride ko sa sarili ko. Kasi naniniwala ko, it wouldn't help me. Diba? Am I open to changing my opinion based on other people's information? Do I admit I'm wrong? Oh. Ako sobrang dominante ko. Pero pag mali ako, alam niyo mentor cut yan, na tinatanggap ko pag mali ako. Alam ng grupo ko pag tinatanggap ko pag mali ako. Ha? So I observe before action. Yung iba kasi, may ginawa lang, react ka. Be responsive. Kasi responding is better than reacting. Okay? Am I willing to ask questions that will expose my ignorance? May iba nahihiya, di ba? Pero may iba, ayoko magtanong kasi sabihin niya, wala akong alam. Eh, wala ka naman talaga alam. Ayaw mong tanong. Di ba? Am I open to doing things in a way I haven't done before? Do I act defensively when criticized or do I openly accept the truth? Di ba? So yung mga ganito, pagka naiintindihan mo yung pride, pag may sitwasyon, itatanong mo sarili mo to, ano bang nangyayari? Ayaw ko lang ba tanggapin or pride lang to? Ha? Ayaw ko bang tanggapin yung ideas niya or pride lang to? Ba't ayaw ko mag-sorry? Mali ko naman, di ba? Pero o baka pride lang to. Kailangan mo din to sa negosyo kasi ang negosyo natin, relationship, people, business. Kung masyado ka namamataas, ibababa ka din ni Lord. Tayin mo. Lagapak yun. Anyway, moving forward, next thing is delegation. So don't delegate tasks as if you are the boss. So ako, medyo challenge din ako dyan kasi given sa background ko. No? So lead people instead, don't just lead people, instead serve them with genuine kindness and care. Kami kasi, ang concept ng team ko, yung team I am the one, we focus on each other's strengths. So, nandun naman tayo na lahat tayo may mga weaknesses, pero may mga strengths tayo na pwedeng makatulong at makaambag sa team para mas mabilis tayo makamove, di ba? So, ganun yung mindset ng lahat ng core ko. Lahat kami, dahil magaling si ganito, siya nagagawa niyan, dahil magaling si ganito, siya nagagawa niyan, para lahat ng mga meron kami, pag kinompile mo yan, kayang gumalaw ng team namin. Hindi yung kailangan ko muna, kasi ako hindi talaga ako marunong gumawa ng mga poster, mga ganyan. Na-try ko naman. Mentor Mario speaker namin, trinay ko, sabi ko, okay na ba sa inyo to? Yung pag grade 6 na gawa. Kasi kung okay sa inyo, eto gawin natin lagi. Pero kung hindi tanggap ng mga kaluluwa niyo yung ginawa ko, di ba mas magaling ka doon? Sabi ko kasi ikaw na gumawa. Yeah? So mas magiging, kumbaga ang mindset namin, para kami nagsasagwan patungo sa isang direction at dapat pare-parehas kami ng sagwan. May iba kasi na magaling mag-lead eh. Kunwari, marunong kung saan kumaliwa, saan kakanan, kung balang may direction. So, ganun kasi ako. Hindi ako talaga magaling sa lahat. Magaling lang ako magbigay ng direction. Ba, kahit walang ways kasi kaya ko pumunta sa lugar. So, medyo magaling ako sa ganun. So, ganun din yung ginagamit ko dito sa business natin. Saka huwag ka magbilang ng efforts. Kasi pag ganun yung mindset niyo lahat, hindi ka magbibilang na, Mentor Clara, ikaw na mag-host. Ako na naman, miss, nung last week, ako na naman, lagi na lang ako. Anong gusto mo? Ako, yung matamlay. Alam mo yun? Ano ba gusto niyo? Yung medyo high, yung medyo magaling, maganda yung start ng training o yung simula pa lang para gusto mo matulog na? Kasi kaya naman eh. Yung nga lang, ako kasi matamlay ako. Wala akong kahay ay sa katawan. Wala, ganun. Ikaw kasi kaya mo.
Okay, ganun kasi kami lahat. Kaya pagka sinabi ko sa Mentor RJ, ikaw ganito, okay sa kanya kasi alam niya, yun yung part niya. Teamwork tawag doon. Doon na lalaki yung team nyo. Magkakaroon ka na ng big network, big income, big dreams. Diba? So, ito yung mga sample ng first text ko. Diba? Parang gusto mo nang iligwak yung mentor ko. Yan yung unang check ko. Pero hindi ko tinignan yung check ko na yan. At tinitingnan ko yung pwedeng mangyari pag tinuloy-tuloy ko. Kaya lagi pala sinasabi ng mga mentors, tuloy-tuloy ka lang. Kasi talaga, hindi ka lalaki kung hindi ka tutuloy dito. Hindi lalaki yung check mo kung hindi ka tutuloy dito. Ito nagpunta ako nito sa Bacolod. So yung mga nakikita nyo, hindi ko down na yun. Wala akong pairing dyan. Pero kung mali kasi yung heart set ko, hindi ko gagawin ko. Pero dahil tama yung heart set ko na I'm not after sa kung ano lang kikitain ko, but I'm after na ipasa ko yung training, ipasa ko kung anong culture sa Manila, at ma-feel nila dito. Yun yung ginawa ko. Ako nag-training, ako nag-IBT, ako nag-sharing, lahat-lahat. Pero after 3 months, doon lang ako nakabunot ng akong direct. Imagine mo, 3 months ko siyang ginagawa, tapos wala akong direct. Doon na lumapit. Kasi ang mindset ko, pag lumakas yung team nila dito, kasi puro MVP yun. Iingay yung IM. Damay ako. Kasi alam naman ng tao, taga-IM ako. When you see my post in my Facebook every day, I post about the business. So kung friend kita, narinig mo yung IM sa kakilala mo, ako maalala mo. Kasi lagi ako nagpo-post eh. Alam mo networker ako, alam mo na nasa IM ako. So yun yung first na DR sa Mentor Brian Sindico. Tropa ako ngayon, nag-college yung high school. At least ngayon, nag-attend ako ng training. Hindi na ako mag-isa, may team member na ako. And I also show them that I do the basics. Ito, mga napajoin ko tong dalawa na to dahil lang sa Garcinia. Nung time kasi na yan, pumunta ako sa office earlier, 30 minutes ako lagi before the IBT starts. Pagdating ko, walang invite. Sabi ko, hindi pwedeng walang invite. So pinapakita ko sa kanila, pag hindi na kaya mag-invite, kaya ko. Then, sila yung hinata ko. Hindi ba yun nag-join agad, pero nagkaroon kami ng contact, and siguro mga 2 or 3 months after, doon na nagpa-member to mga to. Ito yung 30% to. Yung pinakatakutan niya na lumalapit sa mentor. Kasi ito yung mga downlines na nabuo ko dyan. So, even ako, kunwari ako, kaya ko nang sabihin yung sinasabi ni Mentor Ming. Alam ko nang sasabihin niya. Pero iba pa rin kasi pag sa kanya nanggaling at syempre para din ako ma-refresh. Kaya hindi ako natatakot na lumapit kay Mentor. Mens, i-train mo kami. Mens, ano pa bang kailangan kong gawin? Mens, ano pang kulang? Hindi ko na natatakot. Kasi gusto ko growth. Ayoko ng stagnant. Yeah? Yan, hanggang sa lumaki ng team namin, di ba? Minsan presensya mo na lang. Kaya maganda doon, ibang team na damay din. Yeah? Ayun, lumalaki yung grupo dyan. Pati yung grupo ko na damay. Yeah? Ito na yung team na nabuo ko dyan. Yung natira dyan ngayon, kasi this is 5 years ago. 5 years ago to. Ang natira dyan ngayon, 3. Pero yung natirang 3, ito yung mga leader type. Ito yung kahit hindi ko nasabihan, gumagalaw. Diba? Maganda doon, kahit nasa Bacolod ako, may taong gumagalaw para sa akin. Hindi ko na yan sinasabihan sa Mentor GC, uy, every ganito, maganito kayo ha. Wala, automatic na yan. Hindi na sila kailangan manduhan. Bakit? Kasi parehas kami ng utak. Pumupunta kung saan-saan, umate ng training kahit walang sinabi. Ito nga, nag-IBT sila sa Jollibee, walang pasabi sa akin. Kasi may mga ganun minsan na, ano ba yan, yung downline ko, hindi dumadaan sa akin. Bypassing. Yung bypass, sa corporate world yun. Dito, kailangan mo lang mag-abiso. Pero walang bypassing dito. Tingin mo, magagalit pa ako, may 11 sila na pay-ins dyan. 11 na pay-ins, magagalit ka pa. Siyempre, sasabihin mo, good job, keep it up, do the stuff, never give up, see you at the top. Di ba? Yan yung gusto natin. May tao sa baba mo na gumalaw, na mas magaling sa'yo, yung mas masipag sa'yo. Pero bago ibigay yan, kailangan ikaw muna yung masipag. Yan yung team ko. This was 2018. Ito, last year. This was 2023. Pero ito na yung kapalit. 830,000 1 month. Pag sino gusto ng ganito? Sabi naman, comments. Pero pag tinanong ka, kaya mo ba mag-training sa mga hindi mo ka-pairing?
Ayaw mo bang gawin yung ginawa namin na kahit 1,000 lang yung kinita ko isang linggo, itutuloy mo pa rin ba to? Diyan tayo nagkakatalon-talon. Kasi ako, ang nakita ko, nung hawak ko yung 1,755 na cheque ko, yung ganitong cheque. Ito yung nakikita ko na sa vision ko. Kaya pinanghawakan ko lang yun. Alam ko kasi part ng process eh. Di ba? Tapos yan na yung mga sports car achievers namin, sa team namin. Hindi lang ako. Ah, so, tapos may nakaka-house and lot na, hindi lang ako. May diamond na, hindi lang. Ay, hindi pa pala ako diamond. So may dalawang diamond na under me. Yan yung goal eh. Magkaroon ka ng magaling sa baba mo. Eh, ito, left and right ko. Left and right. Pero, ito yung malupit. Nag-goal ko ng diamond, hindi na ako sinali sa usapan. Sila talaga yung may gusto. Kung mentor ka, ikaw dapat nagpo-push. Na kung gusto ng downline mo, kailangan nilang support mo. Hindi yung gusto mag-diamond ng downline mo. Huwag ka muna mag-diamond, emerald pa lang ako. Hindi ganon, mali. Diba? Kailangan ikaw mag-enable sa kanila na makita na yung potential. Makita nila na hindi ka naiingit, na hindi ka diamond, sila diamond. Nakita nila na kahit diamond sila, ikaw hindi. Nandun yung support mo. Na, emerald pa lang ako eh. Pero darating din tayo dyan. So ngayon, 25 million na yung total. Ayan, mga billboard, mga first car, second car, third car. Aray. Ayan. Yan na lang yung dalawang kotse ko. Ito yung condo ko dahil sa IM, pero nakabili na rin ako ng second condo ko. Pag tinanong na naman namin kayo, sino yung gusto ng ganyan? Siyempre mag-hands up pa, di ba? Sino ba naman ang ayaw na magkaroon ng property? Pero ang tanong, kaya mo bang gawin yung kaya ko? Na nung mga panahon na nakamastang ako, maliit yung kinikita ko, wala akong pamasahe, wala akong panggas. May talk ako. Nilaban ko pa ron. Kahit dumidilaw na. Yung dumidilaw na yung gas indicator. Ganun kami. Kami, nilaban namin. Kasi pangarap ko to. Ikaw may pangarap din. Nilaban mo. Ngayon, Mens, kasi hindi ko alam pa paano magsisimula. Alam mo, ayaw mo lang gawin. Huwag ako. Alam mo, anong gagawin mo? May bago ba? Prospect. O, anong hindi alam? Alam mo, ayaw mo lang gawin. O, hindi dahil ka pa. O, ayaw pa rin umamoy. Hindi mo lang gustong gawin. Gusto mo lang pagkomportable. Yan yung pinagkaiba natin. Kasi kami, kahit discomfort, gagawin para sa pangarap ko. Ano, mga dati goal ko lang yan. Ya. Ngayon yung iba dyan na na-achieve na natin. Ito kami dati, oh. Ito yung mga hindi nyo nakita. Yung nakikita nyo na ngayon, naka-luxury car, naka-sports car. Alam mo, pasok ko dito 10 p.m. to 7 a.m. Alas 7, kakain ako sa McDonald's sa Market. Hihintayin ko silang dumating na dalawa hanggang sa makompleto kami. After nyan, dediretso na kami sa talk namin. Sasakay kaming MRT kasi sayang yung pera pag nag-taxi. Sasakay kami MRT. Pupunta kami sa talk namin sa Ortigas, sa Makati, sa matutulog kami or makakatapos kami ng talk alas 12 ng tanghali or alauna. Uuwi kami sa mga kanya-kanyang bahay, makakarating kami alas 2. Matutulog kami hanggang alas 4, alas 5. Gigising kami kasi kailangan namin umattend ng training kasi wala pang online nun. Lahat ng trainings offline. Gumigising ako after 2 hours or 3 hours of sleep. Pupunta ako ng opisina, alas 6, atin ng training. Nalilate ako minsan sa trabaho kasi umaabot hanggang alas 10. Kasi nabamampa. Tapos papasok ulit ako alas 10 ng gabi. Tapos minsan, sa sobrang antok, nagsasalita ako kahit gising sa training class ko. Kaya yung lunch time ko na 1 hour na break, tinutulog ko yun. Tapos, kinabukasan ganun ulit, alas 7 maghihintayan. So, wag ako. Kasi alam ko, it's just that I'm willing to sacrifice for my dreams. Tingin mo ba nagsisi ako? Nakulang ako sa tulog? Hindi.
Kasi lahat ng tulog na kulang ngayon, nabawi ko na. Kahapon, dumating ako sa Manila from Masbate, I think mga alas 3. So nakarating ako ng condo ko mga alas 6. Natulog ako ng mga 6:30. Gumising ako kanina, 12:30. Lahat ng tulog ko, bayad. Dahil sinakripisyo ko yung mga yung mga panandali ang aliw para sa pangarap ko. Ha? Pero tingnan mo kami ngayon. Kotse lang yan. Pero yan yung katunayan na kumikita kami dito ng Manila. Kasi wala naman kami ganito kung wala kami kinikita. Nasa iyo kung maniniwala ka sa amin o hindi. Bakit? Mawawalan ba ako kung ayaw mo maniwala? Mawawalan ba ako pag hindi ka naniwala sa akin? Mawawalan ba ako pag hindi ka sumunod? Kahit hindi ka sumunod sa akin, walang mawawala sa akin. Kasi hindi ko kayo kagrupo. Pero, kidding aside, kahit kagrupo ko kayo, walang mawawala sa akin. Kasi kaya kong mag-build ng panibago kasi networker. Tinanggap ko yon kahit jologs na jologs ako. Kahit yung mga tropa ko jologs na jologs sa akin. Tinanggap ko yon kasi nakikita ko pag ako yumaman, hindi na ako jologs. Jologs man ako sa paningin nila. Basta may 25 million ako at nagdadrive ako ng pagupit. So yan lang naman. Thank you so much, Mentor Ivan Mentaliovi, for inviting me sa inyong millionaire mentorship. Yan, palakpakan po natin si Mentor Stephen. Mentor Stephen, okay lang po ba kung may question and answer tayo? Or... Ay, sige, Ben. Ayan, May so oras mga, pa naman. ayan, mga mentors, pwede daw magtanong kay Mentor Stephen R. Sexy Motivator. Grabe yan, ha? Yan, ano ako, magpa-follow ko dyan kay Mentor Stephen. Grabe, tone yan. Sabi niya, dinideclare na nga ni Mentor Stephen na diamond siya. Ayun, magre-resign na siya ng emeralds. The longest running emerald. Yan, Mga mentors, ha, if you have any questions, kung nahiya po ako yung tanong, message nyo lang po dito. Kahit ako na lang po magtatanong. Mentor Stephen, ako na lang. Yun, si Mentor ID. Ano po ang recommended DMO nyo po sa mga katulad ninyong nag-work before, Mentor Stephen? Actually, yung DMO naman kasi or daily methods of operation, kung ano yung task mo araw-araw, simula nung nag-start ako as a part-timer, hanggang sa nag-full-time ako, hanggang sa ngayon na nagbe-build ako ng network, hindi siya nagbabago. Kailangan, yung IM5, familiar naman kayo, di ba? Pero, eto, yung DMO ko talaga, everyday, hindi pwede na matulog na walang prospect, hindi pwede matulog na walang invite, hindi pwede matulog na walang talk, hindi pwede matulog na hindi ako nakapag-aral, at hindi ako pwede matulog na wala akong natuturuan. So, yun yung 5 tasks na ginagawa ko. So, kailangan mo mag-prospect, kailangan mo mag-invite, kailangan mo magkaroon ng IBP. So, paano may mga araw na wala akong IBP? Hanapin mo mentor mo, baka may talk, sumama ka. Kung wala mang talk yung mentor mo, maghanap pa ng isang downline or isang grupo or isang top mentor na iniidolo mo, tanongin mo kung may talk, sumama ka. Wala talaga. Pumunta ka ng office, may nagtutok doon, makinig ka. Kung wala kang personal talk, hindi maghanap ka ng talk para makinig ka. Ganon kami. Kaya ako may nagtatanong, Mentor Marlon, saan ka? May talk ka? Pag wala kami, umaten ka mo. Mati kasi yan, pagkasama mo yung mentor, may matututunan ka. So you're learning automatic. Tapos turuan mo yung downlines mo naman naririnig mo. I-apply mo, tapos ituro mo. So yun yung ginawa ko ever since. Hindi nagbabago yan. So actually, narinig ko na yan. Hindi niya lang ginagawa. Diba? So, kumbaga, yung ganon, dapat naka-instill. Kasi ganito siya. Ang tao kasi minsan, sasabihin sa amin, kunwari sila Mentor Ivy, for sure narinig yan sa inyo. Means, ulit-ulit kasi yung ginagawa ko. Bakit? Sa trabaho mo ba hindi? May task ka sa trabaho mo kung janitor ka. Sabihin natin janitor ka. Anong gagawin mo? Araw-araw ka magpupunas, araw-araw ka magmamat, araw-araw ka maglilinis. Kailan ka nagreklamo sa boss mo? O ba hindi? Pero dahil nga alam mo na task mo siya, ginagawa mo siya paulit-ulit araw-araw para sa sahod mo. Dapat ganun ang mindset mo sa IM. Kung networker ka, dapat araw-araw alam mo na ang task mo is mag-prospect, mag-invite, mag-talk,
aralin, learn, and teach. Mm. Nauumay ba ako? Oo. Nagreklamo ba ako? Minsan. Pero nag-quit ba ako? Hindi. Kasi ang pangarap ko nandito. Mm. Yun yung kinaibahan ng mga tao naging successful sa inyo. Yeah? So yun men, I hope nasagot ko yung tanong. Ayun. Thank you, Mentor Stephen. Mga mentor kung may questions kayo, yan, message lang kayo. Mentor Stephen, ako naman. So, Mentor, ako, question ko, may bago kang pay-in. So, alam naman natin dito, yung goal setting natin dito is, we need to have a goal setting, ano. So, paano mo pinapakita yun, Mentor, dun sa bagong, what do you call this, bagong pay-in or member, yung nakikita natin para, alam mo yun, kasi ayun ang hirap dito minsan sa atin mga Mentor Stephen, di ba? Marami naman sumasali, pero yun minsan, di ba, kung paano pinapakita ng mentor yung pinaka-future nyo, how do you do that ba? In Ayan. So, actually, Mens, yung nung nag-start kasi ako, siyempre medyo mahirap din pag wala kang resulta. Yep, po. So, may pay-in ka ngayon, mahirap na wala kang resulta talaga. So, siyempre, you have to push yourself na magkaroon ka ng result para kung gusto mong makita nila yung clear vision, ayan o, yung kotse ko, clear na yan. Kitain mo kung hindi pa clear. Pag sumakit yung paa mo, baka totoo. Diba? So, pero siyempre, pag bago ka, hindi naman pwede na ito-target na yung supercar kasi mas madali pala. Hindi sa exemption na dahil ako may supercar, ikaw wala, hindi mo na pwedeng ibigay yung gano'n na idea sa tao, sa bagong mong member. Actually, nagsisimula yan sa presentation. Kailangan, kasi malamang yung iba sa inyo nagpa-member, may nagpa-member na nag-pay in lang kasi gusto lang magpa-member, gusto ng discount. Doon pa lang, hindi na clear. Kung gusto mo talaga na maging clear sa kanya, dapat tinotalk yan. Sa presentation pa lang dapat, alam niya kung anong makukuha niya sa 5-6 niya, ano makukuha niya sa 198,800 niya, at ano pa yung pwedeng ibigay ng mga yun. Na yung 5-6 ko pala, pwede palang kumita ng 10,000 kada linggo. Ang laki nun. Ha? Kailangan makita niya. And that's the reason why you have to present the business. Don't just focus on the product. Kasi kung gusto mo ang network niya gumalaw at gusto mo siya na mag-recruit, hindi dapat products lang ang binibenta mo. Ang binibenta mo dapat yung opportunity side ng business. Kasi what you sell, yun yung tatanggapin nila. Kasi kahit i-present mo sa akin lahat, pero kung usapan natin, focus lang sa barley, bibili lang talaga ako next week. Hindi ako magre-recruit. Pero kung ang focus ng discussion mo sa akin na eto, si Mentor May, gumanda buhay, kaka-networking. Eto, si Mentor Kat, gumanda buhay, kaka-networking. Ako, eto yung nangyayari sa akin, kumita akong 5,000 isang linggo, wala akong ginagawa, isa lang na-refer ko. Kung yun yung makita nila sa presentation nila, doon pa lang, gugustuhin na niyan mag-recruit at mag-network. Swerte natin may maganda tayong products, pero minsan, yun din yung naging downfall. Dahil sa magandang products, hindi na sila nag-recruit. Ang mangyayari dyan, once na may pay-in ka, bigyan mo na ng ganong idea, sa presentation pa lang, when you ask for another schedule, like kunwari, mentor so nag-pay-in na siya, sabihin natin, means, okay lang, sunod na araw, mag-meet tayo ulit. I-discuss ko sa iyo yung manual natin. What to do next after joining. Discuss ko sa iyo, Mens, para alam mo pa paano mag-recruit, anong sasabihin, ano yung mga do's and don'ts. Yan kasi yung next ko talaga pre-represent. When I have a new member, I make sure that they're well aware of the manual. Kasi yun talaga yung question nila lagi. Pagka-join nila, anong gagawin ko next? What's next? Pero pag na-explain mo yung manual, they will understand what to do next. Kahit yun lang muna. Tapos focus na ka sa prospecting, inviting, talk, tsaka training. Kahit yun lang yung ituro mo lang sa kanya muna. Tatawid yan. So, I hope nasagot ko, Mens, Dave. Thank you, Mens. Last, Mens, ito parang personalan to, mentor. Mens, personal yung question. Mens, kailan ka po nag-decide na magre-resign? Like, anong ginawa niyo po, Mens? Like, nag-savings ka po ba muna? Or parang ganun po So, yung nag-resign ka po ba? O yung nag-decide na
tag niya, mag-resign. Yun. Ayan. Ano ka ba? Ano ba plano mo? Paano Ah, ano, Mens? so sa question mo ni Mentor Perry, no? Ready ka na? So sa mga gusto niyo mag-resign, ganito lang ginawa ko. Nag-resign ako agad. Kung kailan ko napansin. Actually, wala siyang plano. It was never planned na mag-resign ako. Naalala ko, I was 10 months na part-time. Ito, sa dati pa naming company to. So part-time, actually, mas mahirap yung company namin dati kasi walang barley doon na nabibenta. Ngayon kasi may nabibenta kang barley, may 500 ka eh. Doon pag wala kang pay-in, wala kang cheque. Ganun talaga sa dati naming kumpanya, no? So, nung panahon na yon, kasama ko na sila Mentor May noon. Naalala ko there was an event sa office namin, recognition event. Ako yung host, tapos ako din yung best trainer. So tinawag yung sarili ko kasi ako yung host eh. So in-award sa akin yung best trainer ko na award for 1 quarter. Natanggap ko noon, laki. Naghihintay ako ng SM ano eh, gift check wala talaga eh. So after nung event na yon, I remember very clear, nasa Metro Walk silang lahat, sila Mentor May, Mentor Marlon, nagvi-videoke lang. Nagvi-videoke lang sila. Tapos pumunta ako doon. Tapos sabi ko talaga agad, tukaupo ko sa doon. Resign na ako, mens. File na ako bukas. Walang may nag-push sa akin. Wala. It was never planned. Pero ang mindset ko kasi, tingnan mo tong mga to. Pabidyo-bidyoke lang. Ako na awardan doon. Ibig sabihin, ang galing ko na totoong buwan. Tapos wala man lang. Papel lang. Kumbaga nakita ko yung value ko. Diba? Ngayon, kung tatanungin mo ako, may savings ka ba, Mens? Mens, hindi ko kilala yung savings. 1,000, isa-save ko, bukas wala na yan. Hindi ako marunong mag-save sa trabaho ko. Wala talaga akong savings. Yung last na nahawakan ko was my last payout. Nung nag-resign ako, nag-submit ako ng resignation ko kinabukasan. After 1 month na effective na yung resignation ko, nakuha ko lang yung last out ko. Yun lang. Pero wala akong ibang pera. Pero ito kasi yung mindset ko, Mensa. Ako to eh. Alam kong kaya ko. Nagtrabaho nga ako, may mga times na wala akong pamasahe. Pumasok pa rin ako. Ano ba naman yung mahataw ako, wala akong pamasahe, hindi ko magawan. Alam mo sarili ko na kaya kong gawin yon at gagawan ko ng paraan yon. Kasi yung mga panahon nga na nagtatrabaho ko, maliit lang naman sinasahod ko, kinaya ko nga pumasok kahit walang pagkain. Totoo to ah. Kasi 150 per day lang yung baon ko. Kinaya ko nga. Ano ba naman yung hahataw ka lang? Yeah? So dahil alam ko sa sarili ko na pag ako nag-resign, hahataw talaga ako ng todo. Kaya malakas yung loob ko. Actually, there was just one time na yung cheque ko, naging 27,000 isang linggo, kagaya ng sahod ko. So, nung nakita ko na yun, imagine mo, 27,000, 1 week income, 2 hours to 3 hours a day. Kinaya kong kitain yung isang buwan ko sa trabaho ko. Sa trabaho ko, 9 hours a day. So, kung kaya kong kitain yan ng 2 hours a day yan lang, hindi imposible na mas malaki pa to pag binigay ko lahat ng oras. Kailangan mo lang, pag nag-decide ka, ments, panindigan mo. Yun lang yung wala yung. Kahit nahirapan ako noon, never sumagi sa isip ko bumalik sa trabaho. Ginawan ko ng diskarte, gumawa ko ng paraan para na maitawid lahat at ma-build yung network ko. Pero hindi na ako talaga bumalik. Never. So I hope natulungan kita, Miss, no? Basta ano lang, tibayan mo lang yung loob mo kasi natibayan mo naman yung loob mo sa may ibang bagay. Panindigan mo din to kasi yung iba, pinanindigan mo, hiniwalayan ka lang. Eto, hindi ka hiwalay nito. Gaganda buhay mo nito. Ayan, Mentor Perry. So, yung tanong mo kung kailan, kung ipapayo sa'yo, wag ngayon, Mentor Perry. Bukas, kasi gabi ngayon. Ayan, bukas. Bukas ka mag-resign. Ayan, so mga mentor, hopefully no nasagot ni Mentor Stephen yung iba ng ating mga sagot ating mga questions.
And Mentor Stephen, bago ka namin bitawan, we would like to present you a certificate of appreciation. So this certificate is proudly presented to our mentor Stephen John Hardalesa, Emerald Elite Executive. Buburay na natin yan next time. Diamond na yan. In grateful recognition for generously sharing his wisdom as special guest speaker of Stallions Millionaire Mentorship, given this 13th day of February 2025. 2025 po ito, ha? So, thank you, Mentor Stephen. Welcome. Thank you din po. Oh, and then Mentor Stephen, may request na picture taking muna tayo. Yeah, mga mentors, can you open your cameras, video, si Mentor Stephen, ano natin ito. So, teka lang, tanggalin ko lang to. Yun, sige, Mentor Stephen, kayo po muna. Okay, 1, 2, 3. Yan, okay. So, next naman po, yung ating ano dyan. Okay. Oh, next. Oh, mga mentors, open na po. Nasama na natin si Mentor Stephen dito sa atin. Mentor Ivy, Ivy, ikaw na. Okay. 1, 2, 3, smile. Ayan. Kagagwapo at kagaganda naman. Thank you, Mentor Thank you. Stephen. Mentor Thank you, Stephen. Mentor Liovi, Mentor Ivy, Mentor Dave. God Mentor bless. Liovi. Thank you, Mentor Thank you po, Stephen. Thank you Mentor sa time. Stephen. Thank you. Marami kaming natutunan at realization, no? Salamat, Mens. Sobrang Thank you, Mens. daming learnings, no? Ang isa sa mga nakita ko kay Mentor Stephen, malakas talaga ang loob. Nag-resign no? Sige, thank you, Mentor. Thank you, Mentor Mens. Stephen. Thank you, Thank you Mentor. po. God bless. Bye po, Mentor Stephen. Thank you po. Thank you po. Bye-bye. Libre na lang kita pag nakita tayo. Wala na. Nandiyan pa siya. Libre ko siya pag nakita kami. Thank you, Mens. Thank you, Mens. Bye-bye, Mens. Mentor IB, Mentor Yobi, you have the floor. Yon, palapakan po natin ang ating mga sarili, mga mentors. Bakit natapos lang, naging kanina 30, tapos nag-left si Mentor Stephen, dapat 29, tapos 25 na lang, no? Mga mens, dapat hindi po natin inuugali yan, mga mens, no? Kasi syempre, part po ng mga announcement, part po ng ating team day, yung mga announcement, yung mga dapat nyo pong malaman, di ba? Kung ano po yung mga kaganapan, ganyan. Dapat po hindi po tayo umaalis agad, no? Huwag natin silang gagayahin. Yung mga nagsialis na. Yan mga mens, marami po ba tayong natutunan mga mentor, no? Sayang no, mens, no? Alam ko meron dito yung mga feeling nila, no? Sana nandito yung downline ko kanina. Wala, hindi naka-attend. Di ba may mga ganun tayo mga nararamdaman, no? Mga mentor, no? Na dapat na pag may mga gantong team day mga mentor, lalo na no kung may invite po kami ng mga tawag dito, ng mga guests, no, ng mga malulupit, no, ng IM Worldwide. Dapat po tawag dito, wag po kayong papayag na kayo lang yung nakaka-attend. At lalong-lalo wag ka papayag na wala ka. Kasi meron wala di ba? Mga mens. So ganon. 'Yun mga mens, bukas po ay okay na ba mga mentor kahit wala pa po, no? Mentor Ivy. Kahit wala pa pong February 14, kantahan po natin si Mentor Ivy ng happy birthday. Yan. Birthday po ng Mentor Ivy, no? Mamayang alas 12:01 ng madaling araw, no? Greet naman natin si Mentor Ivy ng happy birthday. Oh, happy birthday Mentor Ivy. No, anyway, no? Hey, Mentor Ivy. Naiya bigla si Mentor Ivy. Okay. Happy birthday, Mentor Ivy. Happy birthday. Happy birthday po. Happy birthday, Mentor Ivy. Saan tayo niyan? Happy birthday, Mentor Ivy. Happy birthday. Happy birthday. See you tomorrow. Si Mentor Mike, ganda ng boses ni Mentor Michael eh. Naririnig ko eh. Yan. Thank you mga mentors, no? Mga mens, okay lang ba every time na mag team day po tayo as much possible
wag ka po laging mawawala. At the same time po, dapat na-spread mo po yung magandang balita na may team day tayo at may malupit na guest speaker sa lahat ng under ng organization mo. Ngayon, kung yung upline mo, hindi ka po pini-PM, okay lang po. Mas maganda nga ikaw po yung mag-PM sa kanya. Mentor, may team day tayo, di ba? Ganon ang gawin natin mga mentor, no? Para every time na may mga guest speaker tayo, hindi lang ikaw yung nakakarinig ng naririnig mo. 'Di ba? Anyway, meron naman po itong tawag dito, record, no? Mentor IB. Na-stop record mo na ba? No? Stop Hindi record po. na. Yan. Di ba? Yan, may Opo. record naman yan. Pwede naman po nating i-send, no, sa kanila yung uploaded na record netong team day natin ngayon. Napakaganda po ng training ni Mentor Stephen, no? Kahit ako po na ang dami kong realization din, ang dami kong natutunan. Wag ako, mentor. Sabi niya, no? Alam ko na alam mo kung anong gagawin. Ang problema lang, hindi natin nagagawa. No? Sama nyo na lang ako, no? Para baka sabihin nyo, ba't kami lang? Di ba? Ganon siya mga mens, no? I-apply lang talaga natin lahat ng natututunan, di ba? No? Ganda lang tanong ni Mentor Dave, no? Kailangan pala pakita mo sa kanya na ito yung nangyayari sa mga mentor, di ba? Sa mga napapa-join natin, mga mentor, no? At ito na yung nangyayari sa iyo para magkaroon siya ng ng ignite, di ba? At the same time, di ba, ituro daw yung manual. Yung manual 3.0 ata yun, Mentor IB, sinasabi niya, di ba? Yung manual 3.0, nandun na po yung IM5, nasa loob na po ng manual 3.0. Yung kay BPI ka. Oo, yung kay BPI ka po yun. Sino-sino po yung mga nalaglag, no? Ang dami po nawala, no? 24, no? Kanina 30. So, anyway, no, baka nagmamadali, baka naubusan ng data, baka nalobat or whatever, hindi natin alam kung anong reason nila. No? Yun mga mens, maraming salamat muli sa inyo. Alam ko late at night na, pero baka may gustong sabihin si Mentor IB. Mentor IB? Ayun. Thank you, mentors, no, sa greetings. And, ayan, medyo pa kami bangag eh. From La Union, tinakbo ni Mentor Lioby ng ilang oras lang eh. Makarating lang sa team day natin. Makaabot lang dito. Kasi talagang mga mentors, no, hopefully, kapag mayroon tayong mga special guests, no, huwag po tayong malilate. Kasi kapag nandiyan na sila, hindi po nila tayo hihintayin. Start na po agad. At the same time, wag na rin talaga nating ugaliin. Kumbaga, every team day, i-value po natin yun as, isipin mo, nagbayad ka ng 10,000 every Thursday. Di ba pag binayaran mo, ina-attenan mo? So, parang ganun, dapat yung idea. Kasi kapag isipin mo, kapag na-miss mo kasi yung Thursday, may mawawala sa'yo. Isipin mo, may nawala sa yung 10,000 pag hindi ka umattend ng Thursday na team day. Di ba attend ka? Tama ba? Minsan kasi ganun tayo eh. Kailangan bayad pa bago mo pa mabavalue yung isang bagay. Pero dapat hindi eh. The more na free na nga siya, free value, pero yung value na makukuha mo, it's $1 million idea, yung makukuha mo, the more na dapat hindi natin minimiss. No, wag po nating i-miss. Kailangan magkaroon tayo ngayon pa lang mga mentors, i-practice na natin yung appreciation sa mga nakukuha nating mga nuggets, mga ideas sa mga top mentors kasi hindi po birong mga tao yung nagsasalita ngayon. Kailangan mo maintindihan yung nagsalita kanina, 25 million ang kinita sa IAM. Naka-Corvette C7 lang naman at nakahit ng mga travel incentive, mga car incentive ng IAM. So kung gusto mo rin maging ganun ang buhay mo, you must listen to them. You must give time sa mga ganong tao. Then, ang isang announcement natin, until February 15, baka may mga hahabol pa po, meron po tayong gaganapin na team building or break free sa March 1 and 2. Tama ba, Mentor Liovi? Sa Laguna siya. Yung mga habol po, magsabi lang po sa GC or mag-PM lang po sa mga mentors nyo. Kasi
Yung price po nun ay 5,000 regular, pero hanggang February 15, early bird, 3,500 na lang. Lahat po kami dumaan dun. Wala pong top mentor sa IAM na hindi umattend nun. So, kung gusto mong maging from CC, yung pagpasok mo sa break free, agila ka na paglabas, attenan mo talaga. No, wag mo pong sayangin. Talaga, promise, hindi po masasayang yung binayad nyo doon. Actually, yung binayad nyo doon, kayo lang din magko-consume. Bayad nyo lang po yun sa share nyo sa resort at saka sa pagkain nyo. No? Kasi magsuswimming din kayo doon afterwards. Makakabanding mo pa yung mga mentors, di ba? So, ganun siya, mens. Attend po tayo doon. Every Thursday, ulitin ko po, matik na. Huwag po tayo papasok ng 9. Dapat ang mindset 8:45 PM nasa loob ka na ng Zoom. Tandaan niyo po 'yun, 8:45 PM nasa loob ka na ng Zoom. No matter what, kung sino ang special guest or kung kami ni Mentor Lovi, kung bina-value niyo pa kami as your mentors, no? So, dapat papasok po tayo, 'di ba? Pasok po tayo 8:45 pa lang para habang nag-play ng video, then nagwe-welcome ng mga bago, 9 PM, start na po agad yon. Wala na po tayong hintayan, no? Ganun na po yung ipapractice natin. Kasi, nauubos po yung oras kapag may hintayan-hintayan na ganyan. So, basta, diretso na po yan. 9 PM start na po agad. Kahit 10 lang yan, 5 lang yan, start na po agad. Wala na pong hihintay-hintayin mga mentors ha. Ngayon pa lang, binabanggit ko na po sa inyo. So, kaya dapat, pasok po tayo agad para hindi na tayo malilate, di na natin hintayin yung replay, papanoorin pa natin, babalikan pa natin, 'di ba? Sayang yung time, sayang yung effort mo din. So ganun lang mga mentors, every Monday din po, i-announce ko lang ulit sa office. Let's allot time every Monday. Team day naman po natin sa office, no? Every 3:30, tama ba? Yes, yes. 3:30 PM, pasok na po tayo sa training room. No, wag na po maghanapan, "Mens, nasaan po kayo? Mens." Hindi, pasok ka na po sa training room. Kung meron kang ipa-process, gusto mo pumunta ka doon ng Agahan. 2 pa lang, agahan mo na para mag-process ka na, mag-video ka na doon. Kumbaga i-maximize mo din yung punta mo sa office, gumawa ka na ng content doon. Para 'pag pasok mo ng 3:30, nandun na yung oras mo for the training, nandun na yung oras mo para makipag-bond sa mga mentor, makipag-mentoring sa kanila, para hindi ka na gumagawa ng content or anything, picture-picture na lang na ganun. Kasi, naalat mo na bago pa yung training. Okay, mentors? Matutunan po natin yung mga ganun, yung activity management, yung may checklist ka na pagpunta mo sa office, marami kang na-accomplish, productive ka dapat. So, ayun lang po. Meron pa ba? Ako wala na Yun. ako masyadong sasabihin kasi napakaganda na ng training kanina. Yes. Super, sobrang ganda na. So kung sino gustong umulit na i-replay, baka may nakaligtaan ka or na nawala ka, tas bumalik ka. May ganun kasi, no, Mentor Ivy, no, yung nalaglag, tas Mm, bumalik, tas nag-CR, hindi narinig yung sinabi. Kung yeah. ikaw yun, no, i-replay mo. At least, ang training po kasi, hindi lang naman isang beses mo mapakinggan yan. Dapat ulit-ulitin mo para mas ma-absorb mo lalo. No? And palakpakan po natin ang ating malupit na host for tonight, no? Mentor Dave Clint Basa. Galing, galing, galing. Yes, thank you, Ang Mentor lupit, Dave. no? Oo. Susunod naman niya si Mentor Michael, Mentor Perry na naman mag-host niyan. Yung mga malulupit dito, sino bang gusto? Mag-volunteer ha, mga mentor ha. The way Mentor Dave, no? The way Mentor Dave hosting. Palakpakan natin sa Mentor Dave. Malupit. Nahiya lang ako mag-host kasi ako na nag-invite sa kanya tapos ako pa mag-host kanina. Mentor. Sabi ko parang awkward na yun. Hindi, Ako kasi bawal po. kumausap dun Bawal eh. talaga tayo mag-host. Yan. Yun mga mentor, maraming salamat sa oras po ninyo. I love you all and sabi nga nila happy heart day for tomorrow. Pero always remember, every day is heart day. Ya? Yan. Hindi lang bukas ha, baka after heart day, away na naman, no? Mga mag-shoot-shoota dyan, no? Yung mga mag-partner after heart day. Yan. At syempre, no, mga kapatid,
welcome natin, no? Si Mentor Aida Muhammad, nandyan siya, no? Yan, Welcome po. Mentor Aida, welcome po. Mentor At sa lahat Ann po, no? Sa Anglet, lahat po na nandito. Mentor Yan. Jean. Mentor, isend nyo po ang replay sa mga leaders nyo na wala dito. Kung yung upline mo wala dito, isend mo din sa kanya. No? Maganda po yan. So, yun. Thank you po mga mentors. God bless po sa inyo. Mga Bye, mentors.